masyado kang garapal. Mag-charge ka ng 15%, that's too much. Non-VAT registered sila. Hi guys, this is Ja. I received some comments and private messages asking me who is my doctor. So ito na nga. So inulit-ulit ko sa video ko na super satisfied ako sa gawa ng doctor ko. Pero at the same time, ayoko muna siyang i-reveal. Hindi dahil kini-gatekeep ko siya, pero dahil may negative experience ako sa kanya. Ganito ang nangyari. Nag-book ako bago pa ako nagpa-consult kasi ganun ako ka-sure sa kanila. Nagbigay sila ng quotation sa akin na possible umabot ng 206,000 pesos. So, sabi nila, pag gagamit ka ng credit card, you need to pay 15% fee. Ang reason naman kung bakit ako gagamit sana ng credit card is malaking points yun. Kung 206,000 yun, malaki ang mga privileges and then maraming mga promo sa credit card na kapag nakagastos ka ng ganitong amount, meron kang pa-voucher sa grocery or something like that. Yun yung hinahabol ko kasi sayang. Ngayon, nung sinabing 15%, aabot siya ng around 30,000 pesos. Marami ka na magagastos sa 30,000 pesos, so kinausap ko husband ko, mag-cash na lang tayo. Which is okay. Hindi ko naging problem yon kasi hindi naman ako maaapektuhan ng 15% kung magka-cash ako. 1 week before surgery, nag-ask sila sa akin if mag-show up ako sa kanila. Nag-confirm ako, and then, tinanong ko ulit sila, magkano ang magiging total ng procedure nang walang halong hidden charges or anything kasi magbabayad ako ng cash, mag-withdraw ako sa ATM machine, ayokong pumila sa teller. Napakahaba ng pila at night shift ako. Nilatag nila lahat, so same thing, 206,000 pesos. So yun yung amount na dinala ko sa clinic nila. So pagkarating ko doon, nag-consult ako kay Doc, tinawag ako nung staff doon sa loob para singilin ako ng payment. So pagka-singil sa akin ng payment, sinabi na meron dang 12% VAT. 12% VAT will cost around, I think, 24 or 25,000. As someone na nag-withdraw sa ATM machine at na-reach na ang limit for that day, hindi na ako pwedeng mag-withdraw ulit. So sabi niya, Mami, withdraw mo na lang to, konti na lang naman. Mind you, naka-pang surgical gown na ako nun. So nandun na ako sa point na wala na akong magawa, hindi na ako pwede magreklamo kasi minutes na lang, operation ko na. So sabi ko, okay, iki-credit card ko na lang. Of course, gagamit ka ng credit card, may fee na 15%. Almost 28 or almost 29. Ganun yung presyo na nagre-range. So, yung husband ko, medyo na siya shock. Bakit ganun kalaki? Akala niya 206 lang, bakit may additional 20,000 or something pang ganyan? Kinabukasan hanggat naging totally okay ako, tinignan ko yung resibo na binigay nila sa akin. Nakalagay dun sa resibo, non-VAT reg. Non-VAT registered sila. Yung lola ko, may business before just sa province, and ang ibig sabihin kapag non-VAT registered ka, that is illegal, you're not allowed to collect any 12% VAT sa customer mo. Yun yung policy. It just means na dinideclare mo sa BIR na less than 3 million ang kinikita mo. Like really? Less 3 million? Sa akin pa nga lang 206 na yung kita mo. Tapos ang dinideclare mo sa BIR is less 3 million pesos. Nag-chat ako sa Facebook nila. Sabi ko, bakit kayo nagsisingil ng VAT? This is illegal. Tapos sabi nila, regarding that ma'am, i-explain na lang po namin sa suture removal nyo. Sabi ko, why not now? Pwede naman i-explain nyo na sa akin ngayon. Kung this is something that is made by mistake, I am happy to get the refund ka ko. Sabi ko, ayoko na kasing sumakit yung ulo ko, yung marami pa akong complain na mangyayari, ang dami ko pang threat na gagawin. Ayoko na ng ganun, ayoko na ng drama. If that is illegal, i-refund nyo sa akin. Tapos, sabi niya, ma'am, pag suture removal nyo na lang po, i-explain ko po sa inyo. Sige, call na lang, sabi ko. I-explain nyo sa akin sa call. Kasi magkaroon naman ako ng peace of mind kung makukuha ko ba yung refund na yan. Kasi hindi yan part ng budget namin. Tapos, sabi naman niya, ma'am, mas maganda po na ma-explain po namin in person sa inyo kasi may papakita po kami sa inyo para mas mag-gets po. Okay, I waited for 7 days. Pagkarating ko doon, nakala ko naman alam niya lahat ang buong explanation niya. Ang sabi niya, ma'am, from 12%, gagawin na lang po namin 9% because this is excess tax. Sabi ko, ha? Ano yun? So parang sinasabi niyo, ay nagkamali pala kami sa 12%, so gawin na lang namin 9% kasi nag-question ka. Ha? Gagawin niyo na lang siyang excess tax kasi non-VAT registered kayo. Sabi ko, hindi. Sabi ko, sa inyo na lang yan. Mag-report na lang ako sa BIR. So, parang doon sila nagkaroon ng parang something na alert. Parang merong kupitan na nangyayari. So, I'm so sorry na naisip ko yun kasi iniisip ko walang alam si Doc dito. So, parang iniisip ko malinis si Doc. Tapos, sabi niya sa akin, kausapin ko daw si Doc. So, inopen ko kay Doc yun. So, sabi ni Doc, oo. Parang, what, Doc? Aware ka dito? Aware ka sa nangyayari? So, parang sabi niya, dati daw kasi is naka-sole proprietorship sila and then nag-change sila sa corporation. So, papalitan na lang daw yung resibo. Which is okay. Okay yung explanation sa akin. Tapos sabi niya, sige, re-refund na lang namin sa iyo yan.
Pero babalik daw ako next week ulit kasi gagawa sila ng na pipirmahan ko para di ako magreklamo sa BIR. So, pumayag ako doon. Okay lang. So, 2 weeks after, pagkabalik ko, ang binabalik sa akin is 24,000. Sabi ko, asan yung 15% fee na kinuha nyo? Yun yung credit card na almost 4,000. Nasaan yun, kako? Tapos sabi nila, ma'am, lahat po sinisingil namin ng credit card fee. Sabi niya. Sabi ko, dapat cash lang talaga lahat. Kaso dahil hindi nyo dinisclose to, na credit card ako. So, ibabalik nyo rin sa akin yung fee. So, sabi niya, wait lang ma'am, kausapin ko si Doc. Bumalik siya, sabi niya, ma'am, okay daw po, ibabalik namin to. Pero ma'am, ano na to, abono na to ni Doc. Hindi ko kasalanan kung bakit sila nag-swipe nung card. Hindi ko kasalanan kung bakit sila nagpabayad ng VAT kahit illegal. Pinagkakatiwalaan ko si Doc, pero pagdating dito medyo na-disappoint ako. Kasi alam niya, yun nangyayari. And then, ang worst part pa dito, nagtanong ako sa mga ibang patient ng clinic na to. And then, sinabi nila sa akin na hindi sila siningil ng 12% VAT. So, iniisip ko, dahil ba nag-request ako ng receipt, kaya nila ako chinarge ng 12% VAT? So, assumption ko lang naman yun. I'm not sure kung bakit nila ako chinarge, pero yung ibang patient hindi. I asked around like more than 5, pero 5 yung nag-reply sa akin na hindi sila chinarge ng 12% VAT. Ito na nga, sabi sa akin, ma'am, balik na lang po ulit kayo next week kasi babaguhin namin tong quit claim nyo. So, in total, ang balik na ginawa ko is 4 na beses. Mind you, wala silang parking lot sa clinic nila. So, I need to take Grab. And during that time is yung oil price hike. Yung one way papunta doon is 900 pesos from Taguig. Imagine that. Yung pinaglalaban kong 15% is parang yung binabayaran na niya yung pamasahe ko papunta sa kanila. Pero, nilalaban ko talaga yun dahil it's my right. Pagkabalik ko, agree sila finally na i-refund lahat. Pinagpirma nila ako na hindi ako magreklamo sa BIR. So to be clear lang, I am not trying to ruin their name. Hindi ko binabanggit yung name ng clinic nila because I want to give them a chance para mag-improve. Kasi baka mamaya ginagawa pa rin nila yung pag-charge ng 15% or pag-charge ng 12% VAT sa mga customer na hindi alam. Paano yung mga iba na hindi lumalaban, yung hindi nagvo-voice out na parang, hayaan na, sayang din yun, girl. 20,000 is 20,000, 30,000 is 30,000, ang dami mong magagastos nun these days. Like, ang laki na nga ng sinisingil mo sa pasyente mo sa surgery na to, which hindi ko na mai-question kasi magaling ka naman. Pero when it comes to business, masyado kang garapan. Parang ganon, sorry for the word, pero sana mag-improve sila at sa mga patient niya na nasingil ng ganito, I swear, balikan niyo sila, humingi kayo ng refund. Kasi that is not allowed. And sana maintindihan niyo ako for not disclosing them. I know gusto nyo maging aware, pero ayokong maging komplikado pa lahat ng mga bagay-bagay. So, thank you guys for watching and